Narito po ang News TV Quick Response Team sa may bahagi ng Arnedo Dike dito sa Barangay San Sebastian, San Luis, Pampanga, kung saan may 500 mga kababayan natin dito ang apektado, 500 mga pamilya. Matapos nga po na gumuho ang malaking bahagi nito at ang inyo pong nakikita ay isang malapad na dike na nagsisilbiring kalsada ng mga residente dito. Pero sa pagkakataon pong ito ay halos kainin na rin yung ilang mga kabahayan papunta dito sa malaking Pampanga River. At dahil nga po sa pangyaring ito ay patuloy na minomonitor ito ng mga otoridad, lalo pat karamihan din sa mga residenteng apektado ay nananatili po dito sa lugar. Gaya po na nabanggit, may higit sa 500 pamilya apektado sa pagguho ng bahagi ng Arnedo Dike. At ayon sa Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, paglambot ng lupa ang tinitingnan sa ninang pagguho. Dagdag nila, posibleng abutin ng 2 buwan ng pag-aayos ng dike. Damay sa pagguho ang kagamitan ng DPWH. Pinapayuhan ng mga apektado residente na lumipat muna ng tirahan. May mga nakalatag na rin daw programa ng pamahalang panlalawigan para sa kanilang pansamantalang relokasyon. Sa puntong ito, kasama po natin si Ma'am Angie Blanco, ang Chief po ng Pampanga PDRRMO. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am. Magandang hapon po, Sir Gigi. Apa. At ito nga pong pagguho, paano po ba ito habang may ginagawa ay gumuho po yung bumigay yung ilalim? Actually, nung January 18, gumuho na itong side na to, habang may ginagawa silang construction. Kung makikita po ninyo, wala na yung embankment. Yung first phase nila ng embankment ng Department of Public Works and Highways ay bumigay na rin po. So, last January 31, the other side naman po ang bumigay. Bumigay na rin yung other side. Of course, ang cause po nito is yung soil erosion natin. Malambot na po yung lupa natin dito. And of course, itong dike natin ito, this is what we call the Arnedo Dike. Apo. Ito pong Arnedo Dike na to ay more than 50 years na po to, and it has outlived its purpose. Kaya po sa other side po nito, meron na tayong isang protective dike na tinatawag po nating Arayat Apalit Setback Levee. Pero kasalukuyan po, may pangamba po kami na 509 families po ang maapektuhan sa lugar na to kung sakaling papasok po yung tag-ulan o kaya naman po ay uulan sa bandang Nueva Ecija. Actually po, nung nangyari po yung pagguho dito, nung tumaas ang tubig po dito, ay dahilan lang po dun sa may bagyo tayo sa Nueva Ecija. Nagsimula ho doon na parang mauka yung ilalim nito. Opo, kasi po mataas po yung tubig. Ngayon lang po kami nakaranas na buong Pampanga River. Ito po ay Pampanga River. This is what we call the Pampanga River po. Ito yung daluyan galing Nueva Ecija. Opo, at ito po din ang pa-exit din sa Manila Bay. Opo. From here po, 6 municipalities ang dadaanan po going to Manila Bay. Opo. Kaya lang po, pangatlong bayan po to, sa tatamaan ng una ay Arayat, and then sa Candaba, and then San Luis, and then San Simon, Apalit, napakalaki ho nung parte na bumigay. Gaano ka delikado yung sitwasyon ng mga bahay po dito sa gilid? Delikado po. Kaya po ang ating butihing gobernador at vice governor, sila po ang chair and vice chairperson po ng PDREAMC, ay mayroon na po kaming mga plano para po sa paglipat ng mga residenteng nanganganib po dito pagpasok po ng tag-ulan. Ang una pong ginawa namin, nagkaroon po kami ng special coordinative meeting with the different directors of selected agencies po. Ang Department of Public Works and Highways, yung mga regional directors po nila, yung OCD, yung DSWD, yung NHA, kasama po natin. At ang ating pong mga mayors at mga municipal engineers po nila ay nakapag-meeting na po kami. Inalam po namin sa DPWH kung kakayanin yung proyekto po nila, how safe are the residents here. Ang sagot po nila, hindi po safe po dahil hindi nila matatapos yung project on time dahil po sa kakulangan ng pondo. Actually po, ito pong nasirang ito, meron na po sana silang pondo para i-continue yung embankment, kaya lang nauna po yung pagbagsak o yung pagguho po before na ma-start po yung project.
Opo, kakailanganin ho ba na i-relocate nga yung mga residente po dito na apektado? O, Opo, kailangan po. Kailangan po. Tignan po natin yung sitwasyon dito. Kahit na magagandang bahay po dito, kailangan po ma-resettle, no? Kaya nga, magkakaroon po kami ng dialogue ni Governor with the people of San Sebastian and Santo Tomas, yung mga apat na barangays po na along the dikes po, no? Na kung sino po ang kailangan i-resettle. Of course, may mga pangamba po sa ating mga tao kung saan sila lilipat. Ang ating pong mayor dito, si Mayor Asyong, ay may nakahanda din pong evacuation center. Pero sa amin po, sa tingin po namin, it should be a permanent resettlement for them. Apo. Kasi po, nakita natin, dikit na yung ano. Hindi na sila pwedeng pabalikin Hindi na po, dito. opo. Kaya po, kami po ay kasalukuyan po, no, under negotiation po, yung binibili naming lupa dito sa Santa Maria, Mexico, na malapit lang po sa kanila. 10.7 hectares po yon. Pwede po namin silang i-resettle doon, no? At meron na po kaming pondo at naghahanap pa rin ng pondo para sa malakihang construction po ng mga houses natin doon. Apo. Para sa San Luis and San Simon. Apo. Pagkatapos po, meron na pong nakahanda ang ating National Housing Authority, yung NHA po natin, mga bahay na po sila doon po sa Bacolor and Guagua. So kung pwede po yung mga tao, yung mga kababayan natin dito, may handang bahay na po, and I think at a minimal cost 200 pesos lang po ata per month ang bayad doon. Apo. At magiging sa kanila yan for several years. Apo, sa panig ho nung ilan dito, mukhang mga may kaya. Napag-usapan ho ba na, kumbaga, babayaran ba ng local o ng provincial government yung kanilang mga bahay, o i-require talaga sila na lisanin na itong mga bahay na ito? Actually po, no, bawal naman po talaga ang magtayo ng bahay po dito because nasa dike po sila, no. But then ang provincial government nga po, ang PDRIMC, si Governor, ay mahanap din po ng paraan para naman po makatulong po doon sa pagre-relocate. Kasi may mga mayayaman po na ano, no. So sa pwedeng financial assistance kung lilipat po sila, kung may lugar silang malilipatan. Apo. Yung mga iba naman pong bahay na walang malilipatan, may mga lote po kami na binili po ng provincial government kung saan sila pwedeng magtayo ng bahay. At ang NHA naman, meron na po silang bahay na nakakonstruct na ngayon. Apa, maraming salamat po sa pagkakataon, ma'am, at mga paliwanag. Si Ma'am Angie Blanco, siya po ang pinuno ng Pampanga PDRRMO. Kasama din po natin dito si Cap Jason Ingal. Siya po ang barangay chairman ng barangay San Sebastian. Cap, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din. Apo, dito sa nangyari sa area nyo, kumusta ho ang kumbaga sentimiento rin ng mga residente, at ano nga ho yung pangamba nila? Yun nga yung pangamba nila, bago sana tag-ulan, sana magawa itong ating recrap. Kasi unang-una, hindi lang ang bayan, ang barangay lang namin matataman, pati yung kabayanan ng San Luis. Opo. Unang-una, Santa Cruz at saka Santo Tomas. Opo. Ang tatamaan, kaya sabi ko sa kanila, basta't maging tayong alerto sa pagdating ng tag-ulan, kahit hindi umulan kasi dito, basta't sa gawing taas, kapag umulan doon, at biglang lumalaki yung tubig, sabi ko, magbibigay kami kagad ng warning para magsiyalisan yung mga tao dito sa gilid ng digit. Paano po yung mga residente? Kukumbinsin nyo ba sila na umalis, o kumbinsido na sila na dapat lisanin na nila itong area na Bali, nung bumigay nito, habang sila gumagawa, kinausap ko na lahat sila. Lahat naman sila ay pumayag na lumikas. Opo. Dahil ang buhay, isa lang, hindi na mapapalitan. Kaya sabi ko sa kanila. Opo, Kaya opo. pumapayag naman po sila. Opo, at yung kabuuan na 500 pamilya, yun po yung 509 po. Opo, yun po lahat-lahat yung Lahat po yung mga alis. alis. Oho. At pero ang proyekto ay itutuloy, yung paggagawa ng digan na ongoing ito. po. Ongoing pa rin po. Sabi ko nga kay Congressman Rimpi at saka kay Nanay Pineda kung matulungan po kami para dire-diretso yung trabaho. Unang-una, talagang nangangambak po kami talaga. Unang-una sa mga kababayan ko dito sa San Luis. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Kapitan Jason Ingal, siya po ang chairman dito sa Barangay San Sebastian. Kasama din po natin ang isa sa mga residente dito, si Aling Gloria. Aling Gloria, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po naman, Opo, sir. yung pong bahay po nyo, saan ho ba, alin po ba Doon dyan? lang po, sa kabila. Para may tindahan na yun? Opo, Opo. sa kabila pa po. Opo, talagang nauka na ho yung gilid, ano po? Ano po?
gabi-gabi, diyan po kayo umuwi. Opo, wala naman po kaming ibang tirahan. Kumusta ho? Ano bang pakiramdam ngayon na talagang may Ninenervyos peligro po, dito? natatakot. Kasi pag lumaki po yung ilog, madali siyang pumasok. At ang problema, pwedeng hindi dito umulan, pwedeng umulan po doon sa, di ba, Nueva Ecija, ano po, hindi nyo malalaman. So, yung pong mga, yung pong ibang makasama nyo sa bahay ay handa na pong lumikas anytime, basta may malilipatan po. Dalawa lang po kami ng anak ko, tsaka yung apo ko. Opo. Pero dati pa ho ba, napunan nyo na yung mga crack dito po sa Napunan dike? na po namin. Kasi, Marami. Dumami ano na na po dumami. talaga eh. Unang bumagsak po dito, tapos sumunod dun sa kabila. Opo. Tapos lalo pang bumagsak nun nung maghukay. Kung simulan yung project, ano po? Kasi parang mabibigat po yung mga heavy equipment. Opo. Yun po ang pakaramdam namin, sir. Yun ang pakiramdam ng mga taga rito, ano po? Opo. Dahil sa load, lalo hong bumigat yung, Opo. lalo nabigatan yung dike, ano po? Tsaka unti-unti na pong bumabagsak magmula dito, tapos nilipat nila yung mga bakal doon, doon naman po bumigay. Mhm. Kaya yun ang sabi Dire-diretso ng residente, baka daw po mismo sa mga bakal din. Oo. Maraming salamat po sa pagkakataon, Aling Gloria. Si Aling Gloria Catalabayan, siya po ay isa sa mga residente dito.